Bayan ang tanong. Ay, parang may nakaalam kung sino yung tinutukoy kong ahas na politiko. Kayo ha? Okay. Ang tanong mga kababayan, ma-survive kaya ni Marcos Jr. ang galit ng mga Duterte at ng taong bayan? Okay? Kasi itong ginawa ni Marcos Jr. na pagpapakidnap kay PRRD at labag ito sa batas ha. Kidnap ito, hindi man nila tanggapin, kidnap. Ay hindi ito dapat patawarin. Hindi ito dapat palampasin. Kung si Marcos Jr. ay nagmadaling hulihin si PRRD dahil siguro sa takot na baka hindi na niya magawa, no? Kasi baka siya ay tumalsik sa pwesto, lalo siyang tatalsik sa pwesto sa ginawa niyang ito kay Tatay Digong. Okay, kalmado lang ang mga Duterte ngayon, pero kung ilalagay natin ang ating mga sarili sa posisyon nila, baka nagwala na tayo sa galit. May edad na si PRRD, ginawa niya ang lahat para ayusin ang Pilipinas, 'di ba? Inilagay niya ang sarili niya sa risk na siya ay paslangin. May mga moments no nakaupo si PRRD, ewan ko naalala niyo mga kababayan, I think sa isang engagement ni PRRD sa Bicol na naka-bulletproof na nga yung ano niya eh. No, there was an engagement before si PRRD, may isang event na dinaluhan na naka-bulletproof na yung kanyang uh, kind of a podium. Yung kung saan siya magsasalita, may bulletproof glass na, right? Also sa Bicol, biglang nag-brown out noon at pinalibutan si PRRD ng mga PSG at mga taong concerned sa kanya para maging human shield niya. May balak talagang patayin si PRRD nung nakaupo pa lang siya. May naalala kayong Red October, mga kababayan, na parang may magpasasabuging mga malls noon ng mga makakaliwang grupo, naharang lang ni PRRD. Sa laki ng, 'di ba? Sa laki ng ginawa ni PRRD sakripisyo, tapos gagantuhin. May edad na yung tao, may mga iniindang sakit, nakatungkod na nga. Tas ginano mo pa Marcos Jr., ay katraidoran tong ginawa mo. Kumbaga, i-expect pa natin na dilaw ang gagawa nito kay PRRD. Kaya nga, di ba, pinilit natin na huwag manalo si Lenny noong 2022. Kaya sumuporta ang karamihan kay Bongbong Marcos, although anti-Marcos ang iba, since nandun si VP Sara, di ba, ang mga DDS bumoto kay Bongbong Marcos. At nangako siyang itutuloy ang nasimula ni Tatay Digong, di ba? War on drugs, ganyan, build, nangako siya ng build better, more, nasaan na yung more? Parang wala pa naman siyang binibuild. Nasaan din ang better? Wala talaga. Ubos na ang pera, ang hilig mangutang, party, concert, at kung ano-anong ginagawa, wala tayong nakikitang infra. May pabahay daw, pero hindi naman 1 million houses per year. Wala pa nga yatang kalahating milyon ang napapagawang houses. At sino ang nagbe-benefit? Sino na yung mga nabigyan ng mga pabahay na yan? Okay? So, kung dilaw ang gumawa ng pagpapakidnap kay PRRD, maiintindihan pa natin eh. Kaso mo, Bongbong Marcos betrayed the trust of the Filipino nation, lalong-lalo na ni VP Sara. So may imagine nyo kung gaano yung galit ng mga yan. Siguro nagtitimpi lang, lalo na yung mga anak na lalaki. 'Di ba? Well, siguro si VP Sara matindi ang galit kasi katandem niya eh. Tapos ngayon ini-impeach siya, hinahayaan lang. Tapos yung tatay niya ginanon. Eh, ready ka ba, Marcos Jr., sa resback? Baka this is just a calm before the storm eh, no? Siguro nagsa-strategize si VP Sara kung paano rumesback. May hawak si VP Sara ng mga 5 records ng mga impeachable offense ni Marcos Jr. At itong pagpapakidnap sa tatay niya, dapat itong idagdag sa listahan. Okay, so may article dito from the diplomat.com. Basahin natin to. So is a diplomat a print media ng ibang bansa? But yeah. So dito nakalagay, can
Philippine President Marcos survived the wrath of yung galit, matinding galit ng mga Dutertes. The economy may pose a more serious threat than the fulminations of the Mindanao-based political clan. Ayan. Dutertes and their loyal supporters have organized marches. Hindi nag-organize ang mga Duterte ng ng mga rally-rally. Umattend lang si Baste, right? Nagsasalita doon. Pero I think mga supporters lang ang nag-organize ng mga rally at mga marcha-marcha, motorcades and prayer rallies, yung mga marcha-marcha to protest the arrest of former President Rodrigo Duterte on March 11, tandaan ng petsa, March 28 birthday ni Tatay Digong, and his turnover into the custody of the ICC in the Netherlands. They have condemned what they described as the kidnapping of the former president, the violation of the country's sovereignty, kasarin na natin, nilabag ni WM, and have refused to acknowledge the ICC's jurisdiction over the Philippines. Hindi pumapayag ang mga Duterte na may karapatan at sakop tayo ng ICC kasi tumiwilag na tayo dyan. Okay, but the strongest denunciation was directed against President Ferdinand Marcos Jr., whom they have accused of betraying his former ally, VP Sara, or ang mga Duterte by reneging in his pledge that he would not cooperate. Di ba sinabi niya, hindi kami may cooperate kay ICC, ganun-ganan. Tapos ngayon, nakipag-cooperate. Actually, doon sa binulgar ni Sas kanina, si Marcos Jr. ang nag-request through Interpol. Nabitbitin na si PRRD dahil kapag hindi binitbit ASAP, hindi na magagawa. Kapag dinilay-delay pa ang pagbitbit or pagkidnap kay PRRD, ay baka hindi na magawa ng Marcos administration. Booking ka, Marcos Jr. Ikaw ang utak. And sana, Miss Sas, i-forward mo, o sana nabasa rin ni VP Sara yung ICC article kanina, no? Na merong confidential or redacted part doon ng dahilan kung bakit kailangang madaliin na ang pagpapakidnap kay PRRD as requested by Ngiwi Jr. Speaking before a massive crowd in Davao City, Duterte's son cursed Marcos for jailing his father, si Baste siguro to, even after the former president allowed the burial of his, walang utang na loob indeed. Pinalibing ang tatay niyong Marcos Jr., na-redeem ang inyong pangalan, tinraidor niyo ang mga Duterte. Matatalino ang mga Duterte. Wala amang pera ang mga yan, pero ang suporta ng taong bayan nasa mga Duterte. So, baka mamaya yung pagdugo-dugo ng ngipin ni Marcos Jr. ay paawa effect na lang yan, no? Or karma, or gaba, I don't know. Could the political tension destabilize the Marcos presidency? When he was being arrested, Duterte quipped that it would lead to his daughter Sara, currently the vice president, becoming the president. May sinabing ganito si PRRD? Nung inaaresto siguro, nagsasalita si PRRD sa Villamor Air Base, no? Na, itong pagpapadakip niyo sa akin, magiging cause ito ng pagkapanalo ng anak ko bilang presidente. Okay, in 2028, yung galit ng taong bayan kay Bongbong Marcos, kung halimbawa i-endorse mo niya si Chis Escudero as Philippine presidential candidate in 2028, lagapak. Kung i-endorso ni Marcos Jr. si Tamba, lalong lagapak. Maghihiganti ang taong bayan ngayong election sa Mayo at sa 2028. Itong ginawa mo, Bongbong Marcos, sa tatay ng mga Duterte, lalong magsosolidify, no? At magbibigay ng malaking chance kay VP Sarang manalo in 2028. Saan ka dadamputin? Baka nga mamaya mapaaga pa. Baka sana kaawaan ng nasa itaas na maging presidente si VP Sara ASAP. Wag mo sanang matapos ang termino mo. Hindi dahil sa pag-aklas ng taong bayan, kundi sa gaba sa'yo. No? Dahil hindi ka naman kumukuha, sa tingin namin, wala ka namang galing at humuhugot ka ng kumpiyansa sa sarili mo sa pulburon. Halapas kasi nang madurog ang atay at kung ano pa man. Lapay, kung ano pa man. Sige, manigas ka na sana, no? Mangisay ka na sana. Maimbalido ka na sana yung dasal ng taong bayan at galit ng taong bayan sa iyo, baka mas matindi sa galit ng mga anak ni PRRD. In another cryptic remark, Duterte reportedly said that his children will run after the police general in charge of the arrest team. Sino yung police general? Si Torre. Maghihiganti ang mga anak ni PRRD.
no? Hindi man sa santong paspasan, baka daanin sa legal na paraan. Kaya Tori, maganda ka. Katakot-takot na kasong isasampa sa'yo at may mga parusa pang 5 taong pagkakakulong tapos kung ilan yung kasong isasampa sa'yo baka magpatong-patong yung ano, yung verdict sa'yo. Oh, Duterte didn't elaborate on his remarks, but he could be referring either to the plan of his daughter to run for president 2028 or his frequent plea to the police and the military to take action against the fractured governance of the Marcos administration. Nananawagan na siguro si VP Sara sa mga men in uniform na ano to, pinapayagan nyo na ganito? Sira ang pamahalaan, lumalala ang kahirapan, puro nakaw ang ginagawa ng mga nakaupo. Tapos pinoprotektahan nyo ang pamilyang yan na mukhang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Can you survive the Dutertes? Kaya bang i-survive ni Marcos Jr. ang galit at paghihiganti ng mga Duterte, although hindi sila mapaghiganti? Ang galit kaya ng taong bayan, kayang i-survive ni Marcos Jr. kapag nilabas ni Miss Marlica ang mga ilan pang videos at pictures? Parinig na ng parinig si Miss Marlica about expose ni Gloria Diaz. Accordingly or allegedly, well, is it allegedly? Ang nag-report kay Marcos Jr. na nagpupulvoron sa isang kondo sa Rockwell, sa Rizal Tower, sa 46C ba yun? Kondo yata ni Maria, ay asawa ni Gloria Diaz. Okay? At natanong ko dito si Agent Morales, si Bong Daza daw. Bawal bang i-disclose? Certain Daza. Well, binanggit yata ni Agent Morales sa isang rally sa Liwasan na si Bong Daza ang nagbisto kay Marcos Jr. na gumagamit ng pulvuro. Papayag tayo na ang namumuno sa atin lulong sa ipinagbabawal na gamot. Ibig sabihin, wala sa tamang pag-iisip. Ibig sabihin, unfit to lead the country. Ano ang dapat nating gawin? Magtiis hanggang 2028? Dahil yun ang gustong mangyari ng mga ahas, ng mga double agents. Ang totoong laban daw sa 2028. So magtiis tayo. Kurakot araw-araw, nakaw araw-araw, billion araw-araw ang nananakaw, trillions na ang nanakaw, trillions ang budget natin. Taon-taon, wala tayong nakitang infrastructure, mga kababayan. Magtitiis tayo ng another 3 years. Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.